Talaga, napakarami nagtatanong sa atin nito guys. How to choose the right ceramic coating na gagamitin sa sasakyan o sa motor. So in this episode, I'll give you some tips. Paano nga ba tayo pipili ng tamang ceramic coating? So madalas to guys sa mga kaaro, no? Tinatanong anong brand maganda. Anong dapat kong bilhin kaaro. Gusto kong mag-DIY kasi. Most of the time, I'm giving some names kasi nga gusto kong maging direct na lang. However, I realize bakit ko na lang di kayo bigyan ng paano pumili ng kayo mismo. Makapamili depende sa inyo. So I'm gonna give you some guidelines. Pumili ng coating para sa inyo. Una na po pwede nyo tignan ay ang durability, guys. Hardness. Well, bakit natin kailangang isaalang-alang ang hardness o yung tigas na ceramic coating, guys, at mga kaaro? Mas matigas yung ceramic coating, syempre, mas matagal, mas resistant siya pagdating sa mga light scratches at mga swirl marks na po pwedeng ma-form in time. Although, syempre, magkakaroon pa rin yan soon. Mas maganda para mas matagal. Yung hardness kasi malaking bagay yun dahil syempre mas matigas nga. Resistant siya sa pagkagasgas or pagka-swirl. However, may trade-off lang dito, no? Kasi kung hindi ka magaling pa or wala ka pang experience, I wouldn't really recommend yung super hard na klase ng ceramic coating. Siguro kung mag-name ako ng isa na brand, pwede kayong gumamit ng Kisho 701. Pwede na yon, pang beginner yon. Another thing when it comes to durability is UV resistance. Basically, yung coating with high UV resistance can protect the car's paint from fading tsaka oxidation. Ayun, syempre, harsh light or harsh yung UV rays dahil sa init and kung mas maganda ang UV resistance, naiwasan yung pag-fade ng ceramic coating mo. Next is chemical resistant. A chemically resistant coating can withstand high or harsh chemicals like acid rain and bird droppings. Most of the ceramic coatings, kiniklaim nila ganyan ang property nila. But that is something that when you're reading the label, dapat chine-check nyo yon. Next, hydrophobic properties. Guys at mga kaaro, ito yung gustong-gusto natin nakikita, yung water beading. Yung nagpo-form ng bilog-bilog, hindi siya dumidikit. Yung water kasi may minerals yan at pagka nagtatagal sa ibabaw ng sasakyan natin, nagpo-form ng watermarks because of those minerals na kasama ng water, be it from rain or from garden hose natin pagka tayo naghuhugas or pag nagpapa-car wash. Mas maganda, based from your research, makita niyo na mataas yung hydrophobicity or yung pagiging hydrophobic ng ceramic coating na hahanapin ninyo para iwas sa water spots and para magmukhang laging makintab. Okay? Which leads me to the next tip, which is yung gloss and shine. Alam nyo na to, ang ceramic coating, isa sa benefit na nakukuha natin ay yung gloss at shine na ibibigay niya after protecting your paint. Pag itim yan, mas lalong tumitingkad yung pagkaitim. Pagka puti, okay lang, hindi siya masyadong visible, pero pagka mga dark colors, lalong-lalo na, depende sa ceramic coating na ginamit, parang basang tignan siya. Ganon siya. Okay. So, iyon. Isa yan sa sinasaalang-alang natin. Next is ease of maintenance, guys. Now, ang ceramic coating generally because of all of those things na nabanggit ko, supposedly dapat mas madali ang paghuhugas, pagwawash, okay? Or even pagka medyo thin lang na alikabok or hindi naman din drive sa probinsya or pwede nang pompahan lang ng tubig. But it doesn't always apply to that. Lagi or kadalasan mas dapat sinashampoo ang sasakyan natin. Okay, now ito pa dapat isaalang-alang natin. Next step is the installation. Okay, ang installation, just like I said kanina, pipili ka. Depende sa skill level mo. Pagka DIY, pwede ka na lang gumamit ng mga DIYers or yung beginner kind of ceramic coating. Kasi pagka gumamit ka ng sobrang tigas, baka masira lang. Kasi pag-apply mo tapos hindi mo na-wipe ka agad, nangyari na sa akin to, yari. Alam nyo yan, baka lang masira. So, in that case, kung gusto mong matibay, better to have it serviced by a professional na detailer. Well, syempre, lahat ng yan, dapat ni-research mo rin. So, isa yan sa tip. Dapat i-research natin yung lahat ng detail and as well as definitely yung brand. Okay, so, mag-check kayo ng mga brand
brands na kilala. Normally, you'll see some forums na sinasabi, eto maganda, eto hindi masyadong maganda, eto mahal, eto overrated, yung mga ganon. So, depende sa pangangailangan ninyo. Basta make sure that you check the brand. Kasi, normally, yung mga hindi branded, baka malay nyo, hindi natin sigurado. Okay, so kung gusto nyo makasigurado, syempre, dun ka sa kilala, not only because of the brand but through the forums and yung mga ganon. Kaya dapat babasa tayo ng mga reviews, customer reviews, and even testimonials para ma-judge kahit paano yung gagamitin natin na ceramic coating. At syempre, another tip is mag-consult tayo sa expert. So seek advice from detailers or car enthusiasts to get personalized recommendations. So, ito naman pagpapagawa mo yung sasakyan mo. So, normally dyan, tatanungin ka ng magsa-service kung anong klase gusto mo, anong budget mo, na pag-uusapan yan dyan. Then, they will recommend anong gagamitin para properly nasa set yung mga expectations at alam mo yung in-expect mo pagka natapos yung trabaho nila. Of course, with the price.